Natunay nga po yung mata ng anak ko, nagkaroon ng puti, dadaling ko kako siya sa ENT. Sabi niya, Mama, huwag, nananalig ako, mawawala ito. Amen. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako at nahihiya pa nga po ako sa asawa at anak ko na ako nga po ang taus-pusong umaatin dito para pong may doubt ako sa kanya. Nasabi ng mga asawa at anak ko na, Mama, mawawala yan. Sabi nga, kaya nagpapasalamat po ako at nawala na po talaga. Napakarain na pong nagagawa sa akin ng Panginoon na tunay nga pong kahit naglalakad lang po ako, talaga po sa matang tubig, ako po ang pinakamalayo ang tirahan. Pero talaga pong sulit na sulit po na ipagkaloob sa Panginoon yung, sabi nga po kasi araw ng Sabado, yun po ang pinagngingiling namin na tunay nga po, umulat umaraw, naglalakad kami, kaya Biyernes pa lang po, nagdadasal na ako, Lord, sana po pag umulan, nandun na kami sa matang tubig para po kahit na malakas ang ulan, makakaatin ako. Kaya nagpapasalamat po ako at isa po akong batang soldiers of Christ. Amen. Nakakating ka ba yun sa paho? Dati po nung dalaga pa lang po ako. Ano yung may asawa na wala na? Apo, Yung may asawa ka na, hindi na. may asawa po ako, hindi na po ako nakarating kasi po sa financial. Apo, no? Alam mo, minsan sabi nga, binibiro ko, minsan saan lamang yung bahay mo, makita mo. Pag hindi ka pinalitan ng Diyos ng maas, Tunay nga po, bahay. tunay nga Wala po, rin brother. pera. Tunay nga po, brother Ting, nakulang po ang 1 oras sa mga pagpupuyat, pagpapasalamat ko. Kaya, magpapasalamat po ako at isinama po ako dito Kasi ni nakita Ninang. ko ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Pag sinunod mo yung ubod ng hirap, ang Diyos ang bilis-bilis ibigay ang ano mo. Lahat ng kailangan mo. Kaya iba, hindi. Alis mo, wala. Ang katuloy, wala kang pera, dito lang ako sa malapit. Lalo minsan tumatagal. Subukan niyo yung malayo nyo, tapos sa kabila nyo, utang ka pa ng pamasahe, maniwala ka. Additional life bibigay siya. Tsaka, patay ka na yung apo mo sa tuhod, pinagpapala pa ng Diyos sa buhay. Wala ka man, wala ka na rito. Pero pag naganap mo yung ganung bagay, tuwang-tuwa ang Diyos. Pag umiyak ka nga lang, nakipag-usap sa Lord, makikita mo, kahilingan mo, didinggin ng Panginoon. Okay, bigyan ko rin si Sister. Sister Arlene, no? Ikaw ba Sister Arlene? Si Arlene. Punin mo Diyos. God's healing ka, no? Dito. Magandang hapon po sa inyo, Brother Ting. Magandang hapon din po sa mga taga-Abad Santos. Ako po'y nagpupuri kay Mama Mary at sa buhay na Panginoon. Ako po ay 15 days na po Anong akong grupo ka? Port Avenue po. Port Avenue kay Sister, ano, no? Maribik Barmula. Bago Sige. lang po ako, kaya pasensya na po kayo kung ano Sige po po. yung ano ko. Ako po ay nag-healing po ako ng 15 days. Ibinigay po sa akin ng Panginoon yung aking kagalingan. Nasabi ko po, ngayong araw na ito po, pagalingin niya ako alang-alang sa aking mga anak. Dahil kailangan niya po ako. Yun nga po, pagising ko po kaninang umaga, malakas na po ako. Binigay po talaga sa akin ni Mama Mary at ng Diyos na buhay ang aking panalangin. Nakailang araw ka ba sa God's healing? 50 na po. Tapos ngayon, ano nadabo mo? Di ba, pinagaling ka na noon? Hindi po, kasi yung pong pananalig ko po, parang hindi ko pa maibigay. Parang meron pa po bang sa puso ko. Tapos sabi ng kahapon po, tumawag po ako sa nanay ko kasi po, talagang yung pong sarili ko talagang manhid na po. Utak na lang po gumagana. Kahapon po yon. Sabi ko parang walang nangyayari, nanay, sa ano ko, nanay. Sabi niya, umuwi ka Hindi, na. kasi kulang nangako Opo. ka, di ba? Nagkaroon ka ng pangako, no? Opo. Tapos po, sabi ko po, kagabi po, sabi ko, ngayon pong pagising ko po bukas, sinatanggap ko na po ang kagalingan. Opo, pagising ko po nung umaga, yung damit ko po, basang-basa po ng pawis siya. Ang ulo ko po, tumutulo po yung mga pawis. Ano ba sakit mo, sister? Namamanhid po yung buong Ano katawan. anong tawag sa sakit mo yun? Sabi daw po ay high blood raw po. Pero umiinom po ako ng gamot, hindi naman po siya gumagaling. Bumabalik at bumabalik Ngayon, po bandang siya. huli, nakalabili mga araw ka rito without medicine. Hindi ka umiinom ng gamot, Opo, ano? vitamins lang po. Oh, yun nga, vitamins lang. Tapos bandang huli, nakita mo, after yung mga kuha kay Lord, na pagalingin mo na ako, Lord, susunod na ako sa iyo. No, mag-aakay na ako ng kalwa. Mga kuha kayo ng ano, at saka yung every Sunday, narito po ako, mag-aakay ako ng kalwa. Kasi ang Sunday po, basic yun. Yun ang pinakasikreto ng Diyos. Mahirap ng gawin, no? Doon sa mga gusto nyo makagad makamit yung gusto nyo, gawin nyo yung pinakamahirap, madaling nyo makamit ang gusto nyo. Kasi mahirap yun. Hirap-hirap ka. Pero layo-layo. Galing mo, gaya matatubig. Layo-layo. No? Pamasahe. Magkano pamasahe? Di lalo yung taga-kanda ba? 400 na pamasahe yun, no? Sa inyo, magkano pamasahe? Ha? Ayun, 400 yun, no? Di ba, napupunta rito, oh. Ba't makita mo, ba't naman nagsipagbago lahat yung iba, no? Okay, yung taga-kanda ba, Pampanga?
Kaya nga, iba, basta naghihirap ang tao. Sigurado ang pagkapalad. Lalo na yung, lalo wala kang pamasahe. Yun nga, walang pamasahe. Nang hiram ka, sister, maniwala kang di nililipas sa isang taon, mayaman ka na. Hello, totoo ba, brother Ting? Gagawin ko yun. Alam niyo, talagang, ang Panginoon naman talaga, binibigay niya, hindi ko alam kung saan manggagaling lang. Pero sinitsa ko na, meron manggaganap na pangyayari. Hindi ka maghihirap kahit kailan. Kasi ang Diyos, pag ginawa mo, inibig mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kalwa. Yung bang kahilingan mo, didinggin ng Diyos. Kasi naibig mo siya ng buong puso, ang hirap ibigin pa, hindi mo alam kung paano mo siya ibigin. Iba, nagsisimba lang, hindi naman nagbabago ng ugali, simbang bahay lang alam. Yung gino mo yung hirap ng dadanasin mo, lalo kayo, matang tubig, ang haba na padadaanan, tapos pamasahe pa. Kung Panginoon ko, siguro kung kayo Diyos, makita niyo ganyan, bigay ko lang kaya kahilingan ito. Doon naghihintay si Lord sa ganung bagay. Kaya, ang tabayanan niyo po yung ganun. At ang Diyos, ano sasabihin mo si Jessie? Okay, pass lang. Pag po yung mga taga-matang tubig ang pupunta dito, kailangan po, alas 5 pa lang nasa bus na. Kaya nga mahirap nga talaga lahat, Kaya po nung nakakaraang araw po, hindi po ba ang alas 5 ay madilim na madilim pa, tapos ang alas 5, alas 6 ng hapon madilim din. Talaga pong madilim na madilim pa Nung kung ginawa umalis mo, kami. di ba? O ano nangyari sa anak mo, di ba nakapasa? Di ba, laking bagay nyo. Eh di lalo pang may hilingi ka pa isang bagay. Hindi lang yun. Tuloy-tuloy na, hindi pwede manghihingi ka lang. Kailan continuous ka, bandang lima, dadama mo kapangyarihan Diyos sa buhay. Kasi continuous naman ang buhay nyo. Continuous kayo humihinga. Continuous kayo nabubuhay sa daigdig nito. At hindi lang yung kukunin mo, yung buhay na walang hanggan. Aalagaan ka ng Diyos, iingatan ka niyan, hindi ka magkasala. Kaya bandang lima, mawala ka man sa mundo ito, makakamta mo ang pinakamalaking kayamanan ng buhay na walang hanggan. Kaya yung araw ng linggo, di pinanghihinayangan nyo. Para ba nakaano na sa'yo, nakalagay na sa utak mo, linggo daw sa Diyos to. Talagang gagawa ko ng parang para makarating ako dyan, takpuan namin, Lord. Tapos sa'yo na Lunes. Hanggang Sabado, kayo no? O di, relax ka. Basta ang linggo, kay Lord dyan. Alam ko, Lord, na may kahilingan ako sa'yo. Bibigay mo sa akin to. Meron akong kahilingan sa'yo. Kung ano may bibigay sa'yo, hindi ka magsalita, bibigay sa'yo, Lord, yun. Dahil sa pag-ibig na pinakita mo sa Kanya. Mahirap gawin yun. Pero pag nagawa ng isang tao, napakabilis ng biyaya. Okay, sister? Kaya sabihin ka, sister, ano ba, ano mo? May papuri ka? Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi noon ay sa Diyos, Brother Ting, magandang Sige hapon po. po. Papasalamat din na po ako sa Panginoon Taga kasi sa sister Belen. Port Avenue po. Port Avenue. Sige po. Kasi nung nagkasakit din ako noon, noong September po, panagad ceiling po ako ng December po. Kasi Ano sakit mo, sister? din po, high blood din. Puro high blood kayo. Siguro mahilig kayo sa baboy. Sa puso po, parang inano ko Mahilig ng kayo sa doktor. baboy, ano? Puro araw-araw kinakain niya, baboy. Nung nag 15 days po ako dito ng December, talagang hirap-hirap rin daw po ako umakyat dito kasi nanginginig yung katawan ko eh. Iba naman klase high blood yun, no? Talagang matindi. Kasi Ibang high blood yan, hindi high blood. nung bago ako nag 15 days po, nagpa-albularyo ako. Yun, albularyo. Sabi po, may nagpalipad hangin daw sa akin. Pero sabi naman, Ano po nangyari sa inyo? nung nag-atin ako dito po, nag-atin ako nung revival nung December 12. Talagang inangking ko na po, pinagaling ako ni Lord kasi nung umuwi ako, ang sarap ng pakiramdam ko po. Nawala lahat ang bigat sa ulo ko. Ngayon wala na po kayo sakit. Wala na po. Kaya, Kailan po kayo gumaling? Kailan yun? nung December po, December ngayon, hindi na bumabalik. hindi na po. Kaya Galing na kaya Diyos. nung nagkasakit siya po, tinulungan ko siya, sabi ko, magsimba ka sa paho kasi doon Ay, ako ko pala bumalik. nag-ano rito. Opo. Amen. Hallelujah. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon. Saka yung nag-atin ako noong Tawagan mo yung December. mga may sakit. Tawagan mo yung mga may sakit na nakikinig sa atin. Kayo mga may sakit. Punta kayo sa may pao para kayo gumaling. Lalo yung ayaw, lalo wala na kayong pera pambiling gamot. Punta kayo rito. Ang Diyos ang Opo. magbibigay sa inyo pambili ng gamot. Pasalamat po ako sa Panginoon. Yun lang po. Thank you po Okay, yan po yung natin yung mga patutuan ng mga kapatid natin. At least natin na po tayo sa last portion natin gawa. Natin yung gusto ko lang yung siya, medyo yung high blood nila, ibang klase. Talaga nanginginig, iba-iba naranasan nila. At iba-iba, halos mamatay na.
Pero sa kabila niya, bandang huli naroon po, nag-God's Healing Mission lang sila. Yung God's Healing Mission, ito po yung tinayo ng Panginoon, pinatayo sa akin. Ito po yung ospital ni Lord. Ang ospital ni Lord, kasi nakikita na awa nga ako sa tao, ang dami may sakit. Wala naman pera pambiling gamot. Nag-iintay lang ng kamatayan yung iba. Samantalang pwede palang gumaling ang mga tao through Word of God. Ang salita ng Diyos sa buhay. Bigyan mo lang siya ng number of days na pupunta. Pag naranasan yung number of days nyo, bandang uli, si Lord nababaguhin siya. Hindi lang kanyang katawan, kundi pati kanyang spiritual. Kaya bandang uli, nagkakaroon ng commitment na tao sa Diyos. Dahil makikilala ang Diyos pala'y buhay, ang Diyos pala'y makapangyarihan sa lahat. Yan po yung God's Healing Mission. Kaya kayo mga may sakit, nakikinig, subukan niyo pumunta rin sa PAHOM. Mag-3 consecutive Sunday muna kayo, susunod God's Healing Mission. Hanggang 15. Tingnan niyo po, pag hindi na kayo bibiling gamot, totally gagaling na kayo. Ito, hindi ko na mga kilala to. Mga pinagaling ng Diyos sa buhay. Ang Diyos po makapangyarihan sa lahat. Ang dami hong may sakit, mga cancer. Iba-iba, alam niyo ba yung cancer? Bago pa niyo nadadamay cancer, bigay niyo na kay Lord na sarili niyo. May bukol kayo sa breast. Nadadaman niyo po. Bago kayo magpa-check up, patingin mo na kay Lord para pagpunta niyo sa doktor, hindi na cancer yun, cyst na lang yun. Kasi karamihan, inuuna ang doktor. Yung doktor hindi po masama. Amen ha? Kailang unahin mo ang Diyos para pag nagpatingin ka, hindi cancer. Kasi dalawang klase doktor. Meron tauhan ni Satanas, may tauhan ng Diyos. Mamaya, makita mo pag bisan, hindi pa natauhan ng Diyos yun. Di sasabihin sa'yo, mga sakit na maluluba, magugulat ka na. Magiging totoo yun. Kaya nga pinakamahalaga sa atin sa lahat, ang Diyos muna unahin nyo, at bandali, dadalhin ka ng Diyos sa doktor na talagang anak ng Diyos sa buhay. At maging maayos po ang inyong Hindi ho lahat ng doktor, Hindi lahat ng doktor sa Diyos. May iba-iba ho yan. Meron niya, sasabihin ka sa opera. Yung pala, pera. Okay, puro gamot ka agad. Mahalaga po sa atin, si Lord, mo, magpa-check up kay Lord. Iba po siya. Bandang huli, pagdating mo na ron, iba na, sakit mo, ordinary na lang. Ang iba, pag saka lang pupunta dito, pag cancer na. Cancer na sakit mo, 6 na buwan na buhay mo, 6 na buwang buhay ka na lang. Mahalaga po talaga si Lord. Kaya may nakausap po galing sa taga Malolos, Bulacan pala, pero nakakaano siya kay sa Balaktas Group. Sabi niya, brother Tim, matagal na ako sa Soldier of Christ. 6 months to live na lang ako. At least, umatin ako ng God's Healing Mission. Banda rin ngayon, 8 taon na, buhay pa ako. Cancer to. Kaya ngayon, nagsimba siya sa Baclaran. At saka every time, umatin siya ng gawain ng Diyos sa buhay. Every Sunday na rin siya. Tsaka vigil na rin siya. Kasi muntik na siya mamatay. Pag ikaw nakaranas ng cancer, yung muntik na mamatay, tsak na yung masusunod ka talaga na gusto. Hindi wala pang sakit. Siyempre, matamlay ka rin. Lahat tayo matamlay. Pero subukan magkaroon ng cancer, tsaka pinigaling ka ni Lord. Kahit na malayo yan, pupuntahan mo yan para pasasalamat sa Diyos. Sana yung wala ka ng sakit, pasalamat ka na ngayon, hindi ka magkakasakit. Kung may mga tao, kahit wala kang sakit, pasalamatan mo ang Diyos sa buhay, ang pagkapala yung pamilya mo. Matutuwa ka lang, pamilya mo, lahat maayos. Marami pong may bibigay yung Diyos sa biyaya. Kaya hindi natin alam, minsan nadadaya po yung mga tao. Kasi yung galaw ng kadiliman, malakas po sa Satanas. Akala mo ngayon, malakas ka. Akala mo, tama ang ginagawa mo. Bandang biglang-bila, pagagalitin ka. O may gagawin siyang bagay na hindi mo mapigil sa sarili mo. Kaya minsan nagkakasala po yung mga tao. Kaya kailangan para maiwasan ang pagkakasala, every Sunday, purihin mo ang Diyos sa buhay. Okay, natin na po tayo sa pangatlo po sa ating gawain. Kung tawagin to ay Healing on the Air.